Paano kaya kung yung mga pinakaordinaryong bagay lang sa panaginip mo, sabihin na nating isang regalo o isang maruming banyo, ay may dalang mensahe mula mismo sa Diyos? Well, yan mismo ang susubukan nating intindihin ngayon. Titingnan natin ang mga paniniwala ni Narciso Olalo, isang tao na nagsasabing nakakatanggap siya ng mga banal na mensahe sa kanyang mga panaginip at gagamitin natin ang sarili niyang mga salita at paliwanag para himayin to. Okay, simulan natin dito. Best friend, nakalimutan mo ang CR sa labas, linisan. Akala mo text lang galing sa roommate mo, no? Pero hindi po. Ayon kay Narciso Olalo, yan daw ay direktang mensahe mula kay Hesukristo sa kanyang panaginip. So ano ba talaga ang ibig sabihin yan? Dito na tayo magsisimula. So ito po si Narciso Olalo. Ang sistema niya medyo simple lang pakinggan. Nananaginip siya at sa panaginip na yon may mga mensahe siyang natatanggap. Pagkatapos sa isang Zoom meeting kasama ang komunidad niya, ipapaliwanag niya kung ano ang kahulugan ng mga simbolong ito. Okay, para mas maintindihan natin, himayin natin ang unang kaso. Isipin nyo, para tayong nagsosolve ng parang isang riddle, gamit yung panaginip niya at yung sarili niyang interpretation. So, sa panaginip, nasa Cagayan de Oro daw sila, ni Hesukristo. Tapos may bitbit silang regalo. Ang mission nila, ibigay yung regalo sa pamilya Garcia. Ito yung pamilya ng dati niyang amo na pinagsilbihan niya for 14 years. Simple lang yung plano, di ba? Habang naglalakad sila, parang tour guide daw si Olalo. Sinasabi niya, "Bes, dyan dati dyan ako nagpapastol ng kambing." Mga ganyang kwento. Pero, pagdating nila sa destinasyon, may malaking problema. Wala na yung bahay. Parang bula, naglaho. So yung pamilyang dapat tanggap ng regalo, umalis na pala. Kaya natural, tinanong niya si Jesus, "Paano na tong regalo?" Ang sagot daw sa kanya, "Walang problema, sa iba na lang natin ibigay." At doon, nagtatapos ang panaginip. Nagiwan ng isang malaking tanong, ano yung regalo at sino yung iba na pagbibigyan? Okay, so tapos na yung kwento. Punta naman tayo ngayon sa paliwanag. Ano ga yung opisyal na interpretasyon ni Olalo sa simbolismo ng lahat ng yon? So yung regalo, ayon sa kanya, yan daw yung mismong biyaya at mga turo ng Diyos na dala-dala niya. Ito raw sana ay para sa mga taong pinakakilala niya, yung pamilyang nakasama niya ng sobrang tagal. At dito, nagiging personal talaga yung kwento. Kasi inamin niya, yung pamilyang Garcia, mas matagal pa niyang nakasama. Imagine, 14 na taon, kumpara sa sarili niyang nanay at tatay. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, sila pa daw mismo yung hindi naniwala sa mensahe niya. Kaya pala yung resolution ng panaginip, napakaklinaw. Dahil tinanggihan ng mga pinakamalapit sa kanya yung regalo, napunta ito sa iba. At sino yung iba? Well, sila yung mga online followers niya. Yung mga taong hindi man lang siya kilala personally, pero sila yung mga naniwala at handang tanggap. Okay, tapos na tayo sa regalo. Punta naman tayo sa pangalamang kaso. Ito, medyo mas komplikado. Balikan natin yung usapan tungkol sa maruming banyo. So sa panaginip na to, nasa trabaho daw siya. Tapos, nilapitan siya ni Jesus at pinaalalahanan. "Bes, yung CR sa labas, nakalimutan mo linisan. Grabe daw yung dumi." Ang unang pumasok sa isip niya ay kailangan tong buhusan ng bleach para luminis at pumuti. At dito, yung isang simpleng CR nagiging isang napakalalim na simbolo. Sige, simulan na nating himayin yung mga layers ng meaning nito. Pero bago pa magbigay ng official interpretation si Olalo, nag-chip in muna yung mga miyembro niya. May nagsabi, baka yan daw yung dumi ng pagkatao natin. Sabi naman ng iba, yan yung mga maling turo ng mga dating relihiyon. So makikita nyo, interactive yung process nila ng paghahanap ng kahulugan, no? Okay, so ito na yung paliwanag mismo ni Olalo. May dalawang klase daw ng CR. Una, yung CR sa loob ng bahay. Yan daw ang kaloob-looban mo, yung mga kasalanan na ikaw lang ang nakakaalam. At sabi niya, yan, kayang linisin ang mga turo niya. Pero yung CR sa labas, yan yung nakalimutan niya, yan daw ang panglabas na anyo mo. Yung reputasyon mo, yung mga gawa mo na nakikita ng ibang tao. At eto yung pinaka-critical na punto, yung aha moment, kumbaga. Sa panagip, hindi niya mismong nalinis yung CR sa labas. At bakit daw? Kasi yan ang simbolo na walang ibang pwedeng maglinis ng panglabas mong anyo ng reputasyon mo
kundi ikaw lang mismo. Ang turo niya para sa loob, pero yung gawa sa labas, nasa sayo yan. So ngayon, pagsamahin-samahin natin ang lahat ng yan. Ano ba yung bigger picture na makikita natin mula sa dalawang panaginip na to? Ano yung worldview na ipinapakita sa atin? Basically, ganito yung framework niya. Number 1, kahit yung pinaka-ordinaryong bagay pwedeng maging daluyan ng divine message. Number 2, hindi sapat yung naniniwala ka lang. Kailangan may kasamang gawa. Kailangan mong linisin yung sarili mong CR sa labas. At number 3, yung bihaya hindi para sa mga taong matagal ka nang kilala, kundi para sa mga taong handang tumanggap nito. Period. At dyan tayo mag-iiwan ng tanong. Sa pag-aaral natin kung paano nagkakaroon ng ganitong kahulugan ng isang simpleng regalo o isang maruming CR, ano ba talaga ang sinasabi nito? Hindi lang tungkol sa grupo nila, kundi tungkol sa pangkalahatang tagnanais nating lahat bilang tao na makahanap ng meaning, ng purpose sa isang mundong minsan parang sobrang gulo.